Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Seminarian John Ilre D.R. Francisco mula po sa Immaculate Conception Major Seminary sa Giginto, Bulacan. At ako po ngayon na naka-assign upang magbigay po sa inyo ng maikling panayam tungkol po sa Telling the Beads, practice and symbolism po ng pagdarasal ng rosaryo. Ngayon po ating tatalakayin ang Telling the Beads, practice and symbolism po ng pagdarasal ng Santo Rosario. So alam naman po natin na ang Santo Rosario ay isang makasaysayang debosyon sa ating simbahang Katolika na nagsimula noong ika-13 siglo. At maraming mga Santo Papa ang nagpahayag ng kahalagahan nito sa ating buhay bilang mga Kristiyano. So ayon sa tradisyon ng simbahang Katolika, ang Santo Rosario ay tinuro ng Mahal na Birheng Maria kay Santo Domingo noong 1208 sa simbahan sa France. So, ang layunin nito ay labanan ang heresy ng mga Albigensians. So ano po yung heresy ng Albigensians? So, sila po ay naniniwala na ang kaluluwa ng isang tao ay nakakulong sa makasalanang katawan. So, ang tingin po kasi nila sa laman or sa katawan ay makasalanan. So, ang natatanging paraan lang po para makamit po ng isang Kristiyano ang kanyang kaligtasan ay sa pamamagitan na kailangan niyang palayain ang kanyang kaluluwa, no, dun sa pagkakakulong dun sa katawan na makasalanan. So dito po ay nag-aparisyon po ang Mahal na Ina at itinuro kay Santo Domingo ang pagdarasal ng Santo Rosario upang labanan ang heresiyang ito na sa pamamagitan ng pagdarasal po ng Santo Rosario ay maibalik po ang mga mananampalataya sa pananampalataya kay Kristo dahil po sa kumalat na heresy na iyon. So, ang ginawa po ni Santo Domingo ay itinuro niya po ito sa mga tao. At ang salitang rosary po ay nanggaling po sa Latin term na rosarium. So, nangangahulugan po ang korona ng mga rosas. So, isa po itong simbolo ng pag-aalay ng panalangin sa Mahal na Birheng Maria. So alam ko naman po na marami po sa atin dito ay laging nananalangin ng Santo Rosario, no? Kadalasan po ay tuwing gabi, no? Mamaya makikita po natin na isa po to sa mga naging tradisyon po ng ating simbahan, lalo na po sa Pilipinas, no? Ang pagdarasal po ng Santo Rosario kasama ang buong pamilya. So, katulad nga po ng sinabi ko po kanina ay maraming mga Santo Papa ang nagpahayag ng suporta at debosyon sa Santo Rosario. So, ito po ay maikling history, no? Kung sino-sino po yung mga Santo Papa na nag-promulgate or nagsimula ng pagdarasal ng Santo Rosario. Una po dito ay si Pope Leo XIII. So, siya po ay tinaguri ang Papa ng Rosario. Siya ay sumulat ng 12 encyclical letters at 5 apostolic letters patungkol po sa pagdarasal ng Rosario. So, itinatag din niya po ang buwan ng Oktubre bilang buwan ng Santo Rosario. So, sa kanya po nagsimula na ang buwan ng Oktubre ay buwan ng Santo Rosario. Ngayon naman po ay si Pope Pius V. So, itinatag po niya ang piyesta ng Our Lady of the Rosary matapos ang tagumpay ng mga Kristiyano sa labanan sa Lepanto noong 1571 na iniuugnay po ito sa pananalangin sa Santo Rosario. And then pangatlo po ay si Pope John Paul II. So, alam naman po natin noong 2002, so idinagdag po niya ang misteryo ng liwanag sa Rosario. So, sa pamamagitan ng kanyang apostolic letter na pinamagatang Rosarium Virginis Mariae. So, dahil si Pope John Paul II ay malalim ang kanyang devotion sa Mahal na Birheng Maria at madalas niyang dasalin ang Santo Rosario. So, alam naman po natin ang misteryo ng liwanag na dinadasal natin or yung luminous mystery tuwing Huwebes ay ang pagbibinyag kay Kristo, ang kasalan sa Kana, ang pagpapahayag ng paghahari ng Diyos, ang pagbabagong anyo ni Kristo,
at ang pagtatatag ng banal na Eucharistia. So, pagdating naman po kay Pope Benedict XVI and Pope Francis, no, patuloy lang po nilang hinihikayat ang mga mananampalataya sa pagdarasal ng Santo Rosario bilang sandata laban sa kasamaan at bilang paraan ng pagninilay ng isang Kristiyano, no, sa buhay ni Kristo. Ngayon naman po, alam naman po natin na ang Santo Rosario ay nagpapaigting o nagpapalakas ng ating pananampalataya. Ito rin po ay nagbibigay ng pamamaraan sa atin ng ating pagninilay sa buhay ni Kristo. At syempre, kaugnay po nito ay dapat sa pagdarasal natin ng Santo Rosario ay lumalalim po ang ating debosyon. So, ang Santo Rosario ay sumasagisag sa pananampalataya, pagninilay at debosyon ng mga Katoliko. Habang ang mga kaugalian ng mga Pilipino sa pagdarasal nito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan sa Diyos at sa mahal na Birheng Maria. Ngayon po, dumako po tayo dun sa practice. So, alam naman po natin na ang mga Pilipino, tayo pong mga Pilipino ay kilala bilang mga masigasig at sa makulay na debosyon sa Rosario. Una na po dito yung sabayang pagdarasal sa barangay o kapilya o karaniwan tuwing gabi, lalo na sa buwan ng Oktubre, o sinasagawa sa harap ng altar o sa harapan ng imahe ng mahal na Birheng Maria. So katulad nga po ng sinabi ko po kanina na naging kaugalian na rin po natin sa ating mga Pilipino, no, ang pagdarasal ng Santo Rosario, hindi lamang po sa kapilya, hindi lamang po sa simbahan, kundi pati na rin po sa ating mga kanya-kanyang bahay. No? Ayun nga po ang isa sa mga nawawala po ngayon sa panahon natin ngayon, na lalo na po sa mga kabataan ngayon na hindi na po namin or kokonti na lang po, no, ang nakaabot na tuwing gabi. Kadalasan po tuwing alas 6 ng gabi ay nagdarasal po ang buong pamilya, no, sa harapan po ng kanilang altar at nagdarasal po ng Santo Rosario. So, ayun din po siguro isang panawagan po sa atin, no, bilang mga mananampalataya, lalo na po sa ating mga kanya-kanyang mga bahay, na ibalik po natin yung gantong sigla ng pagdarasal po ng Santo Rosario sa ating pamilya, no, kasama po ang ating mga mahal sa buhay. Dahil malaki po ang nagiging epekto po nito sa ating buhay pananampalataya, ay yan din po ay yung kahalagahan po nito sa ating buhay Kristiyano, no, na mas napapalapit po hindi lamang po ang ating sarili, kundi ang buong pamilya, no, sa pagdarasal ng Santo Rosario. Kaugnay din po nito ay syempre nagdarasal din po tayo ng Santo Rosario, no, tuwing Flores de Mayo o yung Santa Cruz, no, o ang tradisyonal na pag-aali ng bulaklak sa mahal na Birheng Maria habang dinarasal ang Santo Rosario. So, pinagsasama ang panalangin, awit at ang prosesyon. So, katulad nga po na sinabi ko din po kanina, no, ang pagdarasal kasama ang pamilya ay isang pamamaraan ng pagtutulong ng pananampalataya sa mga anak. So, ito po ay, syempre, mga bata pa po yung kasama po ninyo, kung nagdadasal po kayo ngayon sa inyong bahay, no, ng Santo Rosario, ay namumulat po ang mga kabataan sa pagdarasal at kahalagahan ng pagdarasal ng Santo Rosario. So, kahit papano po ay napapalalim po ang kanilang debosyon sa mahal na Birheng Maria at ang pananampalataya po nila sa ating Panginoong Hesukristo. So, ito po ay nagiging sandali din po ng pagkakaisa, no, at katahimikan sa loob ng tahanan, dahil parang ito pong pagdarasal ng Santo Rosario ay isang sagradong gawain po ng isang pamilya sa kanilang tahanan. Ang sumunod po ay ang Rosario sa panahon ng sakuna, no, ang pagdarasal po ng Santo Rosario sa panahon ng sakuna o sa karamdaman. So, madalas ay ginagamit rin po natin itong Rosario bilang pagtaas po ng ating mga panalangin sa ating Diyos, na tulungan po ang ating mga kapatid na merong dinaramdam na karamdaman, no? And then, syempre, ang pagdarasal rin po ng Santo Rosario ay
pagbibigay ng proteksyon, no? Pagdarasal ng bigyan tayo ng Diyos ng proteksyon at pag-asa sa buhay, no? At syempre, isa pong maling pananaw po sa pagdarasal ng Santo Rosario, paggamit po ng rosary ay parang ang tingin po kasi natin dito kadalasan, no? Dahil sa kultura po nating mga Pilipino, ay parang akala po natin ito'y anting-anting. No, pero higit po 'yun, hindi po dapat natin 'to tingnan bilang isang anting-anting na parte po ng ating kultura, pero ito pong pagdarasal ng rosaryo, no? Ang paggamit po ng rosaryo ay isang instrumento upang mas mapalalim po ng mananampalataya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. At hindi po parang dadalhin lang po natin yung rosaryo bilang protection sa kasamaan, parang hindi naman po tayo nagdadasal, dadala lang po natin. Kadalasan yung iba ay sinusosok lang po sa bulsa, no? Nakaugalian din po natin na inilalagay po natin to sa mga sasakyan, no? Dito po niyo makikita na ang pinagkaiba po ng isang Katoliko na may-ari po ng sasakyan at sa mga hindi po Katoliko, no? Nakaugalian po natin na ang bawat sasakyan ay nilalagyan natin ng rosaryo, no? Sa jeep, sa sariling kotse, sa motor, no? Makikita po natin na parang hindi naman po natin sa inaano, no? Pero kadalasan parang tingin po natin sa rosaryo ay parang anting-anting, pero higit pa po 'yun, no? Yung paggamit po ng rosaryo, wag po natin tingnan to bilang isang anting-anting na pagka meron kang dala-dalang ganun ay ligtas ka talaga sa sakuna, no? Hindi po dapat ganoon ang ating pagtingin sa rosaryo mismo, no? Bagkus dapat ito ay nagpapalalim ng ating pananampalataya. Ang sumunod naman po ay ang pagdarasal ng rosaryo, no? Pag meron pong burol o lamay. So, isa din po ito sa naging kaugalian po natin mga Pilipino na pag meron pong namatayan sa atin ay nagdarasal po tayo ng Santo Rosario sa mismong burolan. Ganyan din po doon sa yung nga po sa lamay. At minsan din po kahit po sa mismo sa sementeryo, no? Siguro po ay ito po ay isang kaugalian na ng pag-aalay ng panalangin po dun sa kaluluwang yumao na. So, minsan pinangungunahan po ito ng mga kamag-anak, no? Ng mga kamag-anak na naglilingkod sa simbahan, no? Naalala ko po noon kami rin po mga sakristan, no? Nung panahon ako po ay sakristan, ay madalas kapag meron po kaming kapwa sakristan na namatayan po ng kamag-anak, lalo na po ng magulang, ay pupunta po kami upang mag-alay po ng panalangin, no? Sa pamamagitan po ng pagdarasal ng Santo Rosario. At kadalasan din po, ginagawa din po namin ito tuwing prosesyon, no? Na alam naman po natin na ang prosesyon ay isang mahalagang banal na gawain din po ng ating simbahan upang mapanatili po namin, no, sa mga sakristan ang katahimikan po sa prosesyon ay nagdadasal po kami ng Santo Rosario. So, sumunod naman po ay yung symbolism, no? Ang rosaryo ay higit pa sa pisikal na bagay at ito ay puno ng espiritual na kahulugan. So, ano po yun? Ang krus, alam naman po natin doon sa rosaryo ay sumisimbolo sa sakripisyo ni Jesus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. So, paalala sa mananampalataya na yakapin ang sariling krus sa buhay. So, ilan lang po ito sa mga simbolismo, no, ng ating rosaryo. So, para naman po sa mga butil ng rosaryo, no, napakadami po niyan, ay ang bawat butil po ay kumakatawan sa isang dasal, no, na nagsisilbing hakbang sa ating pagninilay sa buhay ni Kristo. And then, ang paulit-ulit na dasal ay hindi lamang ritual or hindi lamang ito ay basta ritual lamang, kundi isang paraan ng pagtuon sa misteryo ng pananampalataya. So, ito po ay nagpapalalim sa ating pananampalataya at pagninilay sa buhay ni Kristo. So, ang pag-uulit ng Abaginoong Maria ay isang pagpaparangal kay Maria bilang ina ng Diyos, no? Sinisimbolo din na ang pagtitiwala sa kanyang intercession or bilang sa kanyang pamamagitan ay tutulungan tayo ng mahal na ina na ilapit tayo sa kanyang anak na si Jesus. So, laman po natin na
merong 5 mysteries na pinagninilayan tayo, no, sa buhay ni Kristo. At ito po ay nagbibigay ng gabay sa ating pagninilay sa mga aral ng Ebanghelyo. So, ang pagdarasal din po ng rosaryo ay isang sandata, no, katulad po ng sinabi ko kanina na itinuturing itong spiritual, no, na weapon laban sa kasalanan, sa mga tukso, at kaanumang kaguluhan, no. So, parang mas makakaiwas po tayo sa tukso, kasalanan, at mga ano pa pong kaguluhang idinudulot ng ating mga kalaban, no. Alam niyo naman po 'yon na sa pamamagitan ng ating pagdarasal ng Santo Rosario, no, mas naitutuon po natin ang ating sarili sa ating pananampalataya, no. At isa din po ito sa ayaw ng ating kalaban, no, na tayo po ay tumatawag sa tulong ng Mahal na Birheng Maria, no, na ilayo tayo sa anumang tukso. So makikita po natin yung importansya po, no, ng pagdarasal ng rosaryo. So, ayon din po sa ating tradisyon na ito po ay isang paghingi ng kapayapaan at proteksyon. So, ayon naman po sa katuruan ng ating simbahan, no, isa po itong pagninilay sa buhay ni Kristo, no. Ang rosaryo ay hindi lamang pag-uulit ng dasal, kundi isang pagninilay sa misteryo ng kaligtasan. So, sa bawat dekada po ay tumutukoy sa isang mahalagang tagpo sa buhay ni Jesus at ng Mahal na Birheng Maria. So, sa pagdarasal po nito, ang mananampalataya ay inihahayag, no, ang kanyang isipan, damdamin, at isabuhay ang mga aral ng Ebanghelyo. So, makikita po natin na ang rosaryo ay hindi lamang po isang pagdarasal sa ating Mahal na Birheng Maria, na ilapit tayo sa kanyang anak na Jesus. Bagkus, ang buong Santo Rosario po ay isang pagpapalalim ng ating pagninilay sa buhay ni Kristo, no? Lalo na po pag pinagninilayan po natin yung mga mysteries, no? Alam naman po natin iyon, na lahat po iyon ay mga kaganapan, no, sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang sumunod po dito is siyempre yung pagpapalalim po ng ating relasyon sa Mahal na Birheng Maria. No, itinuturo ng simbahan na si Maria ay ina ng Diyos at ina ng simbahan. So, nakikita po natin na sa rosaryo, tayo ay lumalapit sa Kanya bilang tagapamagitan at gabay sa pananampalataya. Ang ating pong pagdarasal ng rosaryo ay isang paghingi ng tulong sa Mahal na Birheng Maria na ilapit ang ating mga panalangin, no, sa Kanyang anak na si Jesus. So, alam naman po natin na ang halimbawa po ng ating Mahal na Birheng Maria ay ang kababaan ng loob at pagtanggap sa kalooban ng Diyos at pagtitiis na nagsisilbing inspirasyon ng mananampalataya. So, dapat ito pong pagdarasal po natin ng rosaryo ay isang pamamaraan, no, ng pagpapalalim natin ng relasyon sa ating Mahal na Birheng Maria, no. Hindi lang po basta tayo nagdarasal lang po ng wala lang, kundi dapat isinasa puso't isipan po natin na ang pagdarasal lang ito ay isang paghingi ng tulong. No, alam naman po natin na ang panalangin po ay isang pagtawag po sa Diyos, no, na tanggap po natin sa ating sarili, no, na hindi po natin kaya ang lahat kung wala po ang grasya ng ating Panginoon, no. So, itinuturo po ng rosaryo, no, at tinuturo ng pagpapahayag, no, ng buhay po ng ating mahal na ina, buhay ng pagsunod, buhay ng pagtanggap sa kalooban ng Diyos, at buhay ng kababaang loob, no, na magsisilbing daan upang mas mapalapit tayo sa Diyos. So, itinuturing din po itong sandata ng pananampalataya, no. Katulad nga po sinabi ko po kanina na ito po ay panlaban natin sa kung anumang kasamaan na ating nararanasan. And then, ang pagdarasal po ng rosaryo ay isang pagdarasal para sa kapayapaan at pagbabagong loob, no. Itinuturo ng simbahan na ang rosaryo ay mabisang panalangin para sa kapayapaan sa mundo at sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, no.
Alam naman po natin yun, no, katulad na lang po ng aparisyon ng Mahal na Birheng Maria, no, tulad ng Fatima, no, na paulit-ulit ang panawagan ng Mahal na Ina na magdasal ng rosaryo para sa kaligtasan ng sangkatauhan, no. At hindi lang po syempre sa kapayapaan kundi sa pagbabagong loob, no. Minsan makikita po natin na dapat ang ating pagdarasal ng rosaryo ay nababago tayo nito, hindi lamang po sa ating isipan kundi sa ating puso, no. Ito pong pagdarasal ng rosaryo ay dapat nagdadala po sa atin sa pagbabago ng ating sarili. Hindi lang po tayo basta nagdarasal kung na parang wala lang, no. Hindi lang po natin to dinadasal parang isang aktibidades lang po ng ating simbahan, kundi ito po isang parte na po ng ating buhay, no. At nawa ang pagdarasal po ng Santo Rosario ay may naidudulot po sa atin, lalo na po sa pagpapalalim po ng ating pananampalatayang mga Katoliko at sa pagbabago po natin sa buhay, no. Minsan po ay isang kabalintunaan, no, na nakikita po sa simbahan na dasal ng rosaryo, pero pag uwi naman po sa bahay ay puro sigaw, puro away, no, puro galit ang laman ng puso, no. Nawa habang dinasal po natin ang rosaryo, no, ay binabago po yung ating puso, no, na habang inilalapit po natin ng ating pong mga panalangin sa ating Diyos sa pamamagitan ng rosaryo ay hayaan po nating baguhin po tayo ng Diyos, no, at maging bukas ang ating puso sa pagbabago. Dahil alam naman po natin na kung hindi po natin bubuksan ang ating sarili sa Diyos ay hindi po tayo talaga magbabago. Kahit 1,000, kahit 2,000 beses ka pa magdasal ng rosaryo, hindi ka mababago bilang isang mananampalataya kung hindi mo bubuksan ang puso mo doon sa mga biyaya at grasya ng ating Diyos, no, sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo. And then, sumunod po dito yung pagkakaisa ng pamayanan. Makikita po natin ang sambahayang pagdasal ng rosaryo ay isang paraan ng pagkakaisa ng sambayanan. Makikita po natin to sa ating mga parokya, sa mga barangay, no, yung mga kapilya, syempre at sa ating po mga tahanan, no. Ito po ay sinasagawa bilang tanda ng sama-samang pananalig at pagtitiwala sa Diyos, no. Alam niyo naman po yung nangyari po dati sa EDSA, no, yung sa EDSA po, di ba, na sama-samang nanalangin ng rosaryo para po sa kapayapaan at pagbabago, no. At ito po ay isang sabihin na po natin na harmless, no. Itinuring po itong harmless na gawain, no, dahil idinaan po ng mga mananampalataya, no, sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo at pagtawag sa Diyos. Ngayon po, ito po ay madalas na sinasabi po sa atin ng ibang mga kapatid natin, no, iba sa ating pananampalataya na ang pagdarasal daw po natin ng rosaryo ay isang paulit-ulit na dasal, no. At sinasabi po nila na kinukota po nila yung mga ibang verse, no, lalo na po yung gospel po ni Matthew, no, 6:7, na and when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. No, sa Tagalog po, at sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit, na tulad na ginagawa ng mga hentil, sapagkat inaakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang mga salita. So makikita po natin dito, no, na yung babbling, no, like pagans, and then yung paggamit ng walang kabuluhang paulit-ulit. So ang ating pong pagdarasal ng Santo Rosario ay hindi po walang kabuluhang paulit-ulit, no. Ito po isang pagninilay sa buhay ni Kristo. At ito po ay itinuturo po lagi sa atin ni Jesus na kung paano po tayo mananalangin, no, sa ating Ama. Na alam naman po natin na meron pong mga ama namin sa ating Santo Rosario. At ang binabanggit naman po natin, no, lalo na po yung Aba Ginoong Maria ay hindi po parang kung saan nanggaling, no. Ito po ay biblical, no. Makikita po natin na siguro po mali din po yung translation nila at tinitingnan po nila ang salita ng Diyos bilang isang literal
no? Parang tinatranslate po nila in a literal way, no? Pero sa katunayan po ang pagbabasa po ng banal na kasulatan, no? Ang pagbabasa po ng Biblia ay dapat tawag dito, may gabay po ng Espiritu Santo, no? Hindi lang po basta kung ano po yung nakita po natin, kung ano po yung nabasa po natin ay parang itinatranslate po natin to bilang, or ini-interpret po natin to bilang isang literal na bagay, no? Hindi po masyadong malalim yung pagtingin po ng ibang tao sa banal na kasulatan, na which is mali, no? Na hindi dapat po natin gayahin, no? Na parang kadalasan po ang mga iba pong Katoliko, iba pong mananampalataya ay parang mababaw po yung pagtingin dito sa pagbabasa, kaya po kapag sinabi po ng ibang ating mga kapatid, no, iba sa ating pananampalataya ay mabilis na nahihikayat na, oo nga no, parang mali ginagawa namin, no? Ay, oo nga no. Yun, ayun po yung mali, no? Dapat tignan po natin ang pagbabasa po ng ating pong banal na kasulatan bilang isang malalim, no? At pagninilay dun sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sumunod naman po dito ay yung makikita ba sa Biblia ang pagdarasal ng rosaryo, no? So, alam naman po natin na ang pagdarasal po ng Santo Rosario ay nakaugat sa Biblia, no? Una po ay layunin po nitong magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa Diyos, no? Na laging ito po ay tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang mga misteryong pinagninilayan natin ay makikita naman at papagninilayan din natin sa banal na kasulatan. Alam niyo naman po yung mga misteryo, no? Misteryo ng liwanag, misteryo ng tuwa, no? At iba pa, no? Na lahat po yun ay mga kaganapan po sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo na makikita din po natin na nakasaad po sa ating banal na kasulatan o sa Biblia, no? Na hindi lang po ito basta inimbento, kundi ito po ay meron po mga biblical basis, no? Ang mga panalangin din po, no, sa ating rosaryo ay mga pangyayaring nakasaad din po sa Biblia, no? Katulad na lamang po ng Aba Ginoong Maria, no? Na nangyari po syempre yung unang part po ng Aba Ginoong Maria ay sa Annunciation, no? Ang pagdalaw po ng Anghel Gabriel sa ating mahal na Birheng Maria. At ang sumunod po dito is yung pagdalaw po ni Maria kay Santa Elizabeth, no? Na bukod kang pinagpala na sa babaeng lahat. So, nakasulat po ito sa ating Biblia. At syempre po yung Ama namin, no? Na alam naman po natin na ito po yung panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, na kung paano po natin tatawagin ng ating Diyos Ama. So, may po nagsasabi na parang yung pagdasal nyo ng rosaryo ay hindi naman po biblical. Wala po yan sa Biblia. Pero mga kapatid, ang ating pong pagdarasal ng Santo Rosario ay lahat po ito ay kaganapan sa buhay at pagninilay natin sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. At lahat po ito ay nakasaad sa ating pong Biblia. So, ano naman po yung mga kahalagahan ng pagdarasal ng Rosario sa ating buhay pananampalataya, no? Una po yung pagiging mapagpakumbaba sa pagninilay sa mga misteryo ng buhay ni Kristo at ng mahal na Birheng Maria. So, tayo pong mananampalataya ay natututo na tanggapin ang sarili nating mga kahinaan at magtiwala sa awa ng Diyos, no? Katulad po na sinabi ko po kanina na ang panalangin ay isang pagtanggap, no? O pag-amin na ikaw ay mahina at hindi mo kayang gawin ng lahat kung wala ang Diyos. So, gayon din po sa panalangin po natin ng Santo Rosario, no? Humihingi po tayo ng tulong sa Diyos na tayo po ay gabayan at hindi po natin kaya ang mga bagay kung wala po ang tulong ng kanyang grasya. So, ang pagpapatawad at malasakit sa kapwa, no? Ang Rosario ay natuturo ng pagmamahal at awa, no? Lalo na sa pagninilay ng misteryo ng pagpapakasakit ng ating Panginoon Jesucristo. Dapat itong maging mabunga ng mas malalim na pag-unawa sa kapwa at kakayahang magpatawad. So, tinuturo din po sa atin ito yung pagiging matiisin, no? At mapagtiis sa pagdarasal ng rosaryo, no? So, natututo po tayong mananampalataya ng kahalagahan ng pagtitiis sa gitna ng mga pagsubok. Gaya ng pinakita ni Maria sa kanyang buhay, no? Alam naman po natin na lahat ng mga nangyari sa ating Panginoong Jesucristo, no? Si Maria bilang isang ina ay itinago po niyang itong lahat
sa kanyang puso. No, hindi lang po niya itinago, ito po yung kanyang pinagnilayan. No, katulad din po ng ginagawa po natin sa pagdarasal po ng Santo Rosario. Ating pong pinagninilayan kung ano man po ang nangyari sa ating Panginoong Kristo, no, sa kanyang buhay. Pinagninilayan po natin kung paano po tayo iniligtas ng ating Panginoong Kristo. So, sumunod po dito yung pagkakaroon ng disiplina ng panalangin, no? Ang regular na pagdarasal ay humuhubog sa atin, no, bilang mga mananampalataya ng isang disiplina na maaari magpalalim sa ugnayan ng tao at ng Diyos, ng ugnayan ng tao sa Diyos, at magbigay ng direksyon sa buhay, araw-araw ng pamumuhay ng bilang mga Kristiyano, no? So, ang sumunod po dito ay yung pagiging mas mapagpasalamat sa pagninilay sa mga misteryo ng kagalakan at luwalhati, no? Hinahuhubog po yung ating puso bilang mga mananampalataya na maging mas mapagpasalamat sa mga biyayang ating natatanggap. And then, bilang huli po, yung pag-iwas sa mga kasalanan, no? Ang rosaryo ay isang sandata laban sa tukso, katulad nga po sinabi ko kanina. Sa tulong ng panalangin, nahuhubog yung konsensya po natin bilang mga Katoliko at lumalakas ang loob natin upang tanggihan ng masama, no? Kung tayo po ay nakakaramdam ng tukso, ay marahil na tayo po ay magdasal po sa ating mahal na Birheng Maria na tulungan po tayong ilapit sa ating Panginoong Kristo, no? Kung ano man po ang ating mga pinagdaanan, no? Ito po ay malaking bagay sa atin bilang mga mananampalataya. At bilang huli po mga kapatid, no, ang pagdarasal ng rosaryo ay ang laging pagturo, ang laging pagpatungo dapat kay Kristo, no. Alam naman po natin, no, na ang mahal na Birheng Maria ay walang ibang tinuturo kundi ang ating Panginoong Kristo. Never po niyang itinuro ang kanyang sarili. Lagi po yung nakaangkla, no, ang kanyang pananampalataya sa Diyos, no, at sa ating Panginoong Kristo. Tunay nga ang pagdarasal po ng rosaryo ay nakatuon sa pagninilay sa buhay ng ating Panginoong Kristo, at ang mahal na ina ay patuloy tayong inilalapit sa kanyang anak na si Jesus sa patuloy nating pagdarasal ng Santo Rosario. Alam naman din po natin, no, kung makikita po natin sa mga images po ng ating mahal na Birheng Maria ay kadalasan po, no, na very maganda po yung meaning po na laging nakaturo ang mahal na Birhen sa kanyang karga-kargang anak na si Jesus. No, laging si Jesus po ang tinuturo ng ating mahal na Birheng Maria. So ayun lamang po mga kapatid, no. Nawa po ang ating pong pagdarasal po ng Santo Rosario, no. Ang pananalangin po natin sa tulong at gabay ng mahal na Birheng Maria ay maghatid po hindi lamang po sa ating mga sarili, no, hindi lamang po sa pagpalalalim ng ating pang-spiritual, kundi mas nahuhubog po ang ating sarili sa pagpapalalim po ng relasyon po natin sa ating Diyos, no, kay Jesucristo. Na katulad po ng halimbawa po ng ating mahal na Birheng Maria ay mas napapalalim po natin ang ating pagtugon, mas nakikita po natin ang kalooban ng Diyos, at mas nakikita po natin na dapat po tayo magtiwala sa Diyos, no, sa kung ano man po ang ating mga pinagdaraanan sa buhay. Muli po, ito pong mga beads na ito, no, ito pong mga practice and symbolism po ng ating simbahan sa pagdarasal po ng Santo Rosario ay nawa ay mas maging daan sa pagpapalalim po ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, at mas mapalapit po tayo sa ating Panginoong Kristo, no. Ang hiling ko lang din po sa inyo na nawa po sa ating patuloy na pagdarasal ng rosaryo, no, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ay nawa po ay magkaroon po ng pagbabago po sa ating sarili, no. Dahil ang pagdarasal po ng rosaryo ay isang instrumento o isa din pong mga instrumento na mas mapalalim po ang ating pananampalataya, at nang sa gayon ay mas maging karapat-dapat po tayo dun sa kahariang inihanda po sa atin ng ating Panginoong Kristo, no. Na nawa po ay nababago po tayo ng pagdarasal po natin sa rosaryo, no. Hindi lang po tayo basta nagsasalita, nagmumurmur, o basta natin ginagawa yung pagdarasal na ito, kundi mas nababago tayo nito bilang tao, no. Nababago yung pananaw natin sa buhay, nababago yung pagtanaw natin sa ating mga pinagdaraanan sa buhay, nababago yung pakikitungo natin sa ating kapwa, nababago yung pakikitungo natin sa ating pamilya. Gayun din nababago nito yung mismong kalooban natin, no.
na mas naililinya po natin ang ating sarili sa ating Panginoong Hesukristo, no? Sa ating Panginoong Diyos. Muli po, maraming salamat po sa pagkakataong ito na makapagbigay po ng maikling talk, no, about sa beads, yung practice and symbolism po ng rosaryo sa inyo pong parokya. At maraming salamat po sa inyo. Thank you po.